Kinumpirma ng ating Philippine Navy na sa September ay madadagdagan na naman ng 2 missile-armed fast attack interdiction crafts ang Littoral Combat Force ng Philippine Navy sa pag-deliver ng Israel shipyards ng pang-7 at pang-8 na Acero-class fast attack interdiction crafts na tiyak na magpapalakas pa sa kasalukuyang littoral combat capability ng ating bansa. Ang 2 fast attack interdiction craft ay armado ng hanggang 8 missile canisters ng Rafael MLS non-line of sight missile system, at isang remote-controlled weapon station bilang main gun. Ito na ang kahula-hulihang attack craft na ginagawa ng Israel shipyards, dahil ang pang-9 na parehong attack craft ay gagawin sa naval shipyards ng ating Navy dito sa ating bansa, bilang bahagi ng transfer of technology, kung saan ang ating mismong Navy ang tatanggap sa technology na ito. Mismong ang Israel shipyards ang siyang nag-upgrade ng ating naval shipyards, bilang bahagi ng kontrata. Magiging 4 na ang mga attack craft ng ating Navy na armado ng ganitong missile system, dahil ang naunang pang-5 at pang-6 na attack crafts ay na-deliver na noong nakaraang taon, ang BRP Hermenegildo Yerong, at BRP Lawrence Narag, kung saan dito mismo sa Pilipinas kinabit ng ating Navy ang mga MLS-NLOS missile system nito, sa supervision ng Rafael, at ngayon ay nakadeploy sa katimugang bahagi ng bansa, sa Mindanao at Tawi-Tawi. Dahil sa pagdami na ng mga missile-armed attack craft ng Philippine Navy, ang BRP Laninato Toong, at BRP Ginor Tinangag, ay pinadala na sa Pag-asa Island, upang magbantay at magdepensa sa nasabing remote island ng bansa, na merong humigit kumulang 300 residente sa kasalukuyan. Nagsagawa na ito ngayon ng pagpapatrolya sa nasabing lugar, upang mapanatili ng bansa ang presensya ng mga assets nito sa nasabing lugar, upang makaikot pa sa mas malalayong mga teritoryo ng bansa ang mga mas malalaki nating mga warships. Ang Pag-asa Island sa ngayon, ay pinabilasan ang pag-improve nito, na ayon sa huling impormasyon ay meron na itong magandang nakapalibot na kalsada, meron na itong sheltered port, na makaka-accommodate ng mga fishing vessels, passengers vessels, cargo ships, at mga warships ng Philippine Navy, kaya nandun na nga itong 2 fast attack interdiction crafts, bilang pasiunang warships na dinideploy ng Philippine Navy sa nasabing isla. Inaasahang maaring susunod na dito ang pagdaong ng mga malalaking warships ng Pilipinas at Amerika, pati na ang mga warships ng ating mga iba pang kaalyadong bansa tulad ng Japan, Australia at France. Maari na rin makakalanding at take-off ang mga malalaking mga cargo planes tulad ng C-130 ng Philippine Air Force at ng mga heavy cargo planes ng ating mga kaalyado. At ang magandang malaman ay maari na ring makapag-take-off at landing ang ating mga FA-50 fighter jets, sa mas pina-improve pa na airstrip ng isla nating ito. Ito ay nangangahulugang maging ang mga JAS-39 Gripen ay pwede na rin makakagamit sa airstrip na ito ng isla. Sinasabing may hotel na rin na magbubukas dito, para sa mga turistang magsipuntahan sa isla, dahil nasa grand plan ng gobyerno na gawing tourist destination ang mga isla na sakop sa ating mga teritoryo, at ang Pag-asa Island ay ang magiging accommodation ng mga turista. Kaya naman, ang pag-deploy ng unang mga missile-armed Shoaldag fast attack interdiction craft ay indikasyon, na maaring dagdagan pa ito ng ilang parehong klase sa susunod na mga araw, sa oras na maging operational na lahat ng 9 na mga Shoaldag fast attack interdiction crafts ng Philippine Navy.